Niño, San Isidro at Aninuan. Umabot naman sa 1,100 ang naging benepisyaryo ng naturang gawain kung saan 72 dito ay sa dental, 408 sa medical check-up at libreng gamot, at 600 naman ang soft kitchen o supplemental feeding sa mga bata. Para sa natatangi namang serbisyong pagre-repair ng cellphone, 85 ang nagkaroon ng pagkakataong maipagawa ang kanilang cellphone ng libre sa pamamagitan ng Association of Cellphone Technician na nakipagtuwang sa PGOM na naghandog ng libreng paggawa at pag-aayos ng cellphone. Ay isa sa gawaing ito ng pamalang panlalawigan ang iba pang konsernadong ahensya tulad ng PIDEA, NSO, PNP, Philippine Army, at ang pribadong samahan ng Association of Cellphone Technician in Oriental Mindoro. Naging tampok sa Cape PSM Serbisyo Ora mismo ang pagkakaloob ng Kapitolyo ng mga sports material tulad ng bolang pambasketball, pambalibol, volleyball net at badminton set sa mga paaralan ng Aninuan Elementary School. Namahagi naman ng butong pananim ang Provincial Agriculturist Office upang mapagkunan ng pandagdag hanap buhay. Isa din sa pinakatampok sa gawain ay ang medical, dental, optical kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan na maikonsulta ang kanilang karamdaman sa mga doktor mula pa sa iba't ibang tanggapan ang kanilang suliranin sa kanilang pangangatawan. Bahagi ng pag-angat ng turismo, hindi lamang ang mga likas na yaman ito, kundi mahalaga rin ang yamang pantao ng isang lugar na maayos na tatanggap sa mga pumapasok na turista rito. Subalit paano kung ang mata talaga para rito? Sa halip na makahikayat ng turista, magtataboy pa sa mga ito dahil sa hindi magandang karanasan ng mga ito. Alamin natin yan sa balita ni Randy Digma. Tinututukan ngayon ng Sangguniang Panlalawigan, partikular ng SP Committee on Transportation and Communication na pinamumunuan ni Bukal Ferdinand Tomas-Solier ang pangalaga sa kapakanan ng mga biyahero at mga turista na nagtutungo sa lalawigan. Ito ang napag-alaman ng KPSM mula kay Bukal Solier matapos itong magpatawag ng pagdinig sa iba pang kasapi ng Sangguniang Panlalawigan hinggil sa naganap na insidente ng hindi magandang naranasan ng isang biyahero sa isang di umano'y kawani ng tanggapan ng turismo sa Batangas Pier. Base po dun sa ilang talaan ng mga reklamo ay amin pong minarapat gumawa ng kaunting hakbang nang sa ganun ay maayos at marisolba itong mga problema ito. At isa po dito ay yung ilang sanitation problem, discourteous practices, good practices ng ilang mga shipping companies. At yung latest ay yung pag-biberate ng isang unidentified personnel sa Port of Batangas doon sa grupo ng foreign tourists, Koreans. At ito ay nasaksihan natin mismo. And some passengers, may mga ilang abogado na nakasabay sa namin, na nagsuggest na ito ay dapat ay ma-address. Di umano, binulyawan ng naturang kawani na nagkakatalaga sa booth ng Environmental Users Fee ang mga turistang Koreano na patungong Calapan na nagkamali ng pagpila sa Galerian Lines ticketing booth na ayon kay Bukal Solier, ang naturang gawi na personal niya anyang nasaksihan ay makasisira hindi lamang sa imahe ng Batangas at Oriental Mindoro na nagsisikapangang hikayatin ang mga turistang magtungo sa lalawigan upang maitaas ang turismo nito. Natukoy din sa pagdinig ang iba pang mga reklamo ng mga manlalakbay na dumadaan sa Seaport Terminal ng Batangas. Tiniyak na mga kinatawan ng Marina at Philippine Ports Authority na tututukan nila ang pagsasaayos ng mga pasilidad, sistema ng pagpila, ticketing at reception sa terminal sa daungan ng Batangas. Iminungkahi naman ni Bukal Martin Buenaventura ang pagbibigay pagsasanay sa mga nakatalaga rito hinggil sa customer services para sa mga tauhan ng iba't ibang ticketing booth sa terminal. Ang paglalagay naman ng mga signage na nakasalin sa iba't ibang wika upang mabawasan ang kalituhan ng mga banyagang manlalakbay na dumadaan sa Port of Batangas ang naging mungkahi ni Bukal Robert Concepcion. Kaugnay pa rin ito, sinuportahan ng lupon ang mungkahi ni Bukal Romeo Infantado na magsagawa ng joint session ang Sangguniang Panlalawigan ng Batangas at ng Oriental Mindoro upang bumalangkas ng batas sa turismo at transportasyon
para sa kapakanan ng dalawang lalawigan, gayon din ng mga turista at manlalakbay. Para sa KPSM, ako si Randy Digma. Matatandaan po natin ibinalita namin sa inyo ang pagpapasa ng posisyon ng iba't ibang sektor sa usapin ng pagpapatuloy ng proseso ng impeachment trial. Nauna na rito ang pagpapahayag ng pagsuporta naman ng mga department heads sa ginanap na pagpupulong na regular na isinasagawa tuwing araw ng Lunes bilang bahagi ng People's Day. Lumagda rin ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo para sa naturang posisyon sa paniniwalang kinakailangan ang pagkakaroon ng check and balance sa tatlong sangay ng pamahalaan, ang hudikatura, ehekutibo at lehislatura. At ang nagaganap na pagdinig ay hindi pagyurak sa hudikatura, manapay pagtitiyak na hindi sinasamantalaan ng mga nasa posisyon ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Dahil dito, kinakailangan magkaroon ng pagpapatuloy ng patas at bukas na proseso ng nagaganap na impeachment trial na naghahanap ng katotohanan at katarungan. Ito ay bilang suporta na rin sa naging posisyon dito ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa inisyatiba ni Governor Luis Raymond Villafuerte Jr., ULAP General Advisory Council Member, at Governor Luis Chavit Singson, National Chairman ng ULAP, na inaprobahan naman ng lahat ng kasapi nito. Susunod, pangangalaga sa kalikasan at pagkilos kontra baha, tinututukan. Mga kasapi ng Tau Gamma Phi Sigma Triskelion Grand Fraternity and Sorority, nagkaloob na rin ang dugo. Civil Service Examination gagawin sa Calapan City. At tampok sa edisyong ito ang kaganapan ng Malasimbo Music and Arts Festival na humakot ng mahigit 3,000 turista sa lalawigan. Magbabalik ang Kapitolyo para sa mamamayan, makalipas lamang ang ilang palaala. Salot sa isang lugar tulad ng pagbaha, kinakailangan ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya upang makapagpatupad ng mga hakbang kontra baha at makapangalap ng pondo para rito. May report dyan si Randy Digma. Kapwa kumikilos sa mga tanggapan ng Provincial Environment and Natural Resources sa pamumuno ni Penro Officer Arthur Serna at ang Provincial Engineers Office sa pamumuno ni Provincial Engineer Elmer V. Dilay sa pangalaga ng kalikasan at pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha. Ito ang napag-alaman ng KPSM sa isinagawang press conference ng Capital Press Corps kamakailan kung saan naging panauhin ang dalawang nabanggit na opisyal. Ayon kay Penro Serna, masigasig na katuwang ng kalang tanggapan ang pamahalaang palalawigan, katulong ang iba't ibang sektor sa pagpapatupad ng proyektong reforestation. Patunay dito ang 2 beses nang ginawang massive tree planting ng Kapitolyo sa mga barangay na binabaha sa bayan ng Nauhan. Sa taong 2011, iniulat niyang nakapagtanim na ang iba't ibang sektor sa lalawigan sa may 1,800 ektaryang lupa sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Target anya ngayong 2012 na makapagtanim ang mga Mindoreño ng may 2,545 ektaryang lupa ng 788,000 forest trees at fruit trees sa ilalim ng National Greening Program.
Ibinalita rin niyang hinihikayat ng halang tanggapan ang mga kasapi ng Philippine National Police na makapagtayo ng nursery at makapagpasibol dito ng hanggang 10 milyong seedlings para sa proyektong reforestation. Sinabi pa ni Penro Serna na may mga bantay gubat din sila na marami nang nahuhuling iligal na kahoy, partikular sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Idinagdag pa ni Penro Serna na mahigpit din ang isinasagawa nilang monitoring sa mga iligal na pagluluwas ng uling. Samantala, iniulat naman ni Provincial Engineer Dilay sa mga media na bahagi ng 134 na milyong pisong pondo noong 2011 para sa mga proyektong pang-infrastruktura ay ang pagpapalalim ng mga ilog na sinimula na sa may ilog sa Barangay San Antonio, Nauhan upang maiwasan ang pagbaha. Nakahanay naman anya ang ngayong 2012 ang mga proyektong desilting at rechanneling ng mga ilog sa Nauhan, lungsod ng Calapan at Baco para maiwasan ang pagbaha. Sinabi niyang may 70 million pesos na pondo ngayong 2012 para sa rechanneling projects. Sa mga proyektong pagpapakongkreto ng daan, nagbigay ng babala si Engineer Dilay sa mga kontraktor na balyagos ang pagkakagawa ng proyekto. Kung may makita tayong pita, hindi lang po natin yung pita na talagang imposible na maayos natin. So, ang pinapagawa po natin dyan, nililip po natin. Ang ibig sabihin po nung ito, yung mismong isang banyan, isang spaneo, sinisira pa yung bubusan ulit. Yung po yung patakaran natin sa ngayon, hindi na po kinakailangan na lagyan natin electric epoxy para maayos lang. Yung po ay brino na. Kaya po masyadong maiilang ngayon ang traktor. At kung hindi po niya nilagay dito, ang ibig sabihin po ito, hindi siya makakolekta. At yung project ay hindi 100%. Tuloy-tuloy ang pakikipagtuwan ng Provincial Blood Council sa pamumuno ni Vice Governor Yumerlito Bons Dolor bilang chairman ng naturang konseho sa mga pribadong sektor at samahan upang makaipon ng dugo na itutugon sa mga nangangailangang mamamayang nalalagay ang buhay sa bitag ng alanganin. Ito na rin ang naging layunin ng isang fraternity group na voluntaryo nag-donate ng kanilang dugo. May balita dyan si Randy Digma. Okay, yung gusto mag-donate po kayo, hindi po masakit mag-donate. Nakatulong pa kayo sa inyong kapwa, mag-donate na kayo ng dugo. Ang makiisa at makatulong sa pagsalba ng buhay sa pamamagitan ng pagkakalob ng dugo sa mga nangangailangan. Dito sumentro ang layunin ng mga kasapi ng Tau Gamma Pi Sigma Triskelion Grand Fraternity and Sorority Calapan City Council na naging katuwang ng pamahalaang palalawigan sa voluntaryong pagkakalob nila ng dugo para sa mga kababayang nangangailangan na isinagawa sa Kapitolyo noong ika-29 ng Pebrero. May temang ang dugong alay ng kapatiran, pangdugtong ng buhay. Ipinadama ng naturang samahan ang kalangtaos-pusong pakikisa at pagpapakita ng malasakit sa mga kababayang Mindoreño na nalalagay sa alanganin ng buhay dahil nangangailangang masalina ng dugo. Sa isang maikling programa, ipinakilala ng grupo ng Tau Gamma na ang kalang samahan ay handang makisangkot sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang suportahan ang mga makabuluhang gawaing tulad ng bloodletting activity ng Oriental Mindoro Blood Council o OMBC. Samantala, sinabi ni Espiritu na hindi lang sa katulad nitong gawain nakikisangkot ang kalang grupo maging sa community services sa mga barangay at iba pa. Kaya nga po, ang pinaka-mission ko na nakastart sa kapatiran ng Espiritu ay ang pagpapalay ng dugo, hindi lang para sa kapatiran, kundi para sa lahat ng kailangan. Dito, particular na sa ating nakasakupan. Maliban sa mga miyembro ng kalang samahan, nakiisa sa gawain ang ilang mga individual na humihikayat din na anyay hindi dapat ikatakot ang pagdodonate ng dugo. Pasalamat naman ang ipinabot ni Aristides Luterio sa mga kasaping nakiisa sa gawain at tumugon sa panawagan ng pamahalang panlalawigan, partikular ang OMBC sa iba't ibang samahan para tumugon sa pangailangan ng mga Mindoreñong nalalagay ang buhay sa bingit ng alanganin. Para sa KPSM, ako si Randy Digma. Hindi sapat ang nakatapos ka ng pag-aaral sa kolehiyo kung nais mong maging permanenteng kawani ng pamahalaan at makuha ang mga benepisyo nito. Ang kinakailangan, pasado ka sa Civil Service Examination o may Civil Service Eligibility ka. Sa mga namumroblema rito, narito na ang pagkakataon ninyo. Narito ang report ni Randy Digma. Nakatakda sa Mayo 27 ang Career Service Professional at Sub-Professional Examination na nakatakdang isagawa sa Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School, lungsod ng Calapan.
Sa liham na ipinadala ni CSE Regional Director Cecilio A. Ambid kay Governor Alfonso V. Umali Jr., ibinigay niya ang dapat pag-aralan ng mga nagnanais na kumuha at makapasa ng naturang eksaminasyon. Para sa paghanda sa Career Service Professional, mainam na pag-aralan ang mga sumusunod: ang English at Filipino, vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic at numerical reasoning. Para naman sa Career Service Subprofessional, maliban sa ilang nabanggit, mainam na pag-aralan ang spelling, clerical operations at numerical reasoning. Pareho namang ibibigay sa eksaminasyon ang dalawang kategoryang nabanggit, ang pagsubok sa kaalaman sa general information kabilang ang Philippine Constitution, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, peace and human rights issues and concepts at environment management and protection. Upang makapasa ang isang aplikante, kinakailangan niyang makakuha ng score na hindi bababa sa 80%. Sa mga kukuha ng eksaminasyon, kinakailangan ang mga sumusunod: 18 taong gulang o ipinanganak noon o bago mag-April 12, 1994, isang Filipino citizen at may maayos na record, hindi pa nakakakuha ng katulad na eksaminasyon sa looban ng hindi bababa sa nakalipas na 3 buwan. Sa araw ng eksaminasyon sa Mayo 27, kinakailangan dala ang mga sumusunod: application receipt o notice of school assignment, number 1 or 2 na lead pencil na may eraser, black or blue ballpen, at valid ID cards. Pinapayuhan din ang makukuha na nasa maayos na kasuotan sa araw ng eksaminasyon. Hindi papayagang kumuha nito ang mga nakasando, naka-shorts o naka-tsinelas lamang. Ipinaalam rin na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadaya sa araw ng eksaminasyon o ang paglabag sa RA 9416 o kilala sa Anti-Cheating Law. Sa mga mahuhuling lalabag dito, papatawan ng CSC ng kaukulang parusa tulad ng pagkatanggal sa serbisyo kung isa itong government employee o pagkuha ng mga bar exam kung isang private individual, samantalang pagkakulong naman ng hindi bababa sa 6 na taon at multang hindi bababa sa 50,000 piso kung mapapatunayan itong criminally liable. Samantala, para sa application form o iba pang katanungan, magsadya lamang sa tanggapan ng CSC Calapan Field Office na matatagpuan sa loob ng Kapitolyo o tumawag sa telepono bilang 286-7019. Maaari ring mag-download nito sa CSC website na www.csc.gov.ph. Ang deadline naman ng pagsusumite ng application form sa Marso 30, 2012. Para sa KPSM, ako si Randy Digma. Sa nakaraang edisyon ng Kapitolyo para sa mamamayan, naibalita namin sa inyo ang nakatakda pa lamang naganapin na Malasimbo Festival. Ngayong edisyon nito, ang mismong kaganapan ng naturang international event ang hihatid namin sa inyo. Panoorin po natin. Sa unang araw pa lamang ng Malasimbo Festival, Marso 2, nakuna ng aming kamera ang dumagsa kaagad ng mga turista na kumukuha ng entrance fee na 1,200 per pax na magsisilbing gate pass sa isang araw. Ang iba, pang 3 araw kaagad na gate pass ang kinuha na nagkakahalaga ng 3,000 piso upang makadiskwento ng 600 pesos. Sa ikalawang araw, mas nagtagal ang KPSM team upang mas maraming makuhanan ng aming kamera. Madilim na nang makarating ang grupo at maranasan mismo ang paglalakad sa malayo-layo ring distansya mula sa entrance gate patungo sa mismong venue ng Malasimbo Festival. Sa daan pa lamang patungo sa venue, mapapansin na ang mga kakaibang sining na gawa ng mga malikhaing may talento nito, kung saan kanya-kanya ang mga dumarayo rito na pagpapapicture rito. Sa aming mga nakunan, kakaiba ang waring mga nuno sa punso na may iba't ibang kulay. Gayon din ang mga lubid na dinisenyo, ang waring mga umusbong na iba't ibang kulay na kabute na malahigante, ang puting-puting buhangin kung saan nakahiga ang isang nagsisilang na babae, at marami pang ibang nakatutuwang mga bunga ng pagiging malikhain, kasama na ang iba't ibang tradisyon at kultura ng mga katutubo. Sa likod ng stage, naroon ang mga booth ng mga pamimili ang pagkain, kasama na ang booth ng katutubo nating Mangyan at ang Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter na nakaalalay rito. Naroon din ang maliliit na mesa na maaaring tambayan ng mga gustong kumain. Sa walang amphitheater na venue na nasa gitna ng bulubunduking lugar,
Napapaligiran ang mga puno ng niyog. Nasaksihan namin ang mahigit sa 2,000 mga turista na hinakot ng international event na ito dito sa ating lalawigan. Napuno ng pagkaaliw at kasiyahan sa mga nagtatanghal dito. Ayon kay Mr. Diaboville, humigit kumulang na 300 performers ang mga ito na binubuo ng international at local performers. Sa kanilang mga itinanghal, nagustuhan namin ang Malasingo Chan. Magkamayaw ang kasiyahan ng mga manunood na makikitang relax sa pagtungo rito. Kahit sa aming mga kinapanayam, nadama namin ang kanilang lubos na kasiyahan sa pagdalo sa international event na ito. It's quite good. I mean, we came here early afternoon, or at least 4 o'clock or so, and then it's quiet, but it's building up, and yeah. How do you find the people here in Oriental Mindoro, particularly here in Puerto Galera? Yeah, very nice, easygoing. I mean, you feel the atmosphere is lazy. And what about the venue? What can you say about the venue? It's a very special atmosphere. I mean, you know, we're from Holland, and it's very flat and cold, and this is, of course, much better. There is a natural amphitheater, and yeah, in the jungle, good music, quite international, quite relaxed. Yeah. What attracts you to come here? Well, actually, we heard some story, but it was very indirect, and then we looked at the website, and then we say, hey, let's go, this is good. Are you enjoying it? Okay. Sponsoring this kind of event. What can you say, or what do you want to say to him? What message do you want to impart to our governor? I think it's a great event. I mean, it brings a lot of people together, and it's bringing quite some nice atmosphere. I think he can make more advertisement for this. I mean, we will say some things, of course, but I mean, it has quite some potential. I mean, you should also put it bigger in the news to get people here. And how do you feel that you contribute somehow in promoting tourism here in Oriental Mindoro? Yeah, well, we already loved Mindoro because it somehow is close to Manila, but very rough and original anyway. But yeah, so I think this is good initiatives. Keep on going with this kind of stuff, and you get some original audience who, I think also respect the atmosphere of Mindoro. It's really good. Okay, what message do you impart to the children like you, who really want to learn music and who really wanted to be such like them someday? To practice a lot if they want to be on the stage, and they should practice? yeah, Because practice makes perfect? permanent. Okay. So thank you sa event, ongoing event, the Malasingo Festival. I think it's awesome. It's such a good ambience, such a good energy. It's really crowded tonight. Like last night, came really late. How do you find the people, the place? It's good. It's very relaxed. Reminds me of European festivals, but I think it's such a nice crowd, so relaxed. Then, Other reasons that you will come back here next year for the same event? I think so if it's fun, but I'm not so sure he had a drink if that's safe to come down. I really recommend a lot of people to come. I think it's an awesome festival. It's such a nice vibe. So this kind of event contribute to the promotion of our tourism here in Oriental Mindoro, particularly here in Puerto I Galera. think so, yeah. So how do you feel that you contribute in such promotion? It's good. Come. It's awesome. One of the major sponsors of this event
government. Okay, good. Awesome. The Yeah. Provincial Tourism Office, the province of Oriental Mindoro is headed by Governor Umali. Governor Boy is in front of you. What are you going to say to him? I think it's a super good initiative. I think it's a good deal to promote the region this way because it's very peaceful. And it's good for tourism. Thanks to the crowd, you know, organizing is one thing. I think it's thanks to the people. Salamat. Maraming salamat. Dahil dito, nagpaabot ng pasasalamat ang Provincial Tourism Office sa pamumuno ni Orlan Tizon na nagsilbing katuwang sa ginanap na international event at sa kabuuan ang pamahalaang panlalawigan sa pakikiisa ng mga partner agency na umalalay dito. Narito para magpasalamat doon sa mga tao naging kabahagi doon sa matagumpay na pagdaraos ng ating Second Malasimbo Music and Arts Festival. Ito pong nakaraang kaganapang ito pong napakalaking tagumpay sa ating industriya ng turismo dahil napakaraming mga turista ang dumating sa ating lalawigan, partikular sa bayan ng Puerto Galera. Nais ko pong banggitin partikular ang organizer ng event na yon na si Ginoong Hubert D. Abobil. At siyempre, malaking pasasalamat din natin ang ating babanggitin sa ating kagalang-galang na mayor ng bayan ng Puerto Galera. At siyempre, nararapat din natin pasalamatan ang ating mahal na gobernador, ang Gobernador Alfonso Umali, at saka ang kanyang talagang supportive na Vice Governor Junito Dolor. At siyempre, kasama din ang pasasalamat natin sa ating mga kapulisan sa pangunguna ating Provincial Director, Provincial Superintendent Anthony Alcañeses, at ang top cap head natin si Police Chief Inspector Socrates Paltado, at ganoon din ang Chief of Police ng bayan ng Puerto Galera, si Chief Catalbas. At ganoon din ating pasasalamat sa Departamento ng Turismo sa pangunguna ng ating Sekretaryo Ramon Jimenez, na ito po'y kinatawan doon sa gawain yon ni Undersecretary Eugene Cao, at ganoon din ang ating Regional Director sa Region 4, si Director Hurilia. At sa buong tao, sa buong mamamayan ng lalawigan ng Mindoro, sa bayan ng Puerto Galera, maraming salamat po sa suportang ipinagkaloob ninyo upang maging matagumpay ang Second Malasimbo Music and Arts Festival. Masasabing tunay ngang naging matagumpay ang Malasimbo Festival ngayong taon dahil mula sa may 1,500 nanood dito ng nakaraang taon, ngayong taong 2012, mahigit sa 3,000 turista ang nahakot ng naturang international event na dagdag promosyon na naman sa turismo ng Oriental Mindoro. Kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood na aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Oriental Mindoro KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaliing mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fe Aquilizan de Leon, dalangin ng sambayan ng Mindoreño, naway patuloy na bumuhos ang mga biyaya sa ating lalawigan.